Braised pork belly, Chinese style recipe. 3 oras natin niluto, dahan-dahan para mas lalong lumambot. Ang resulta, bawat kagat ang linamnam at ang sarap pa. Kung paano ko ginawa, tara, ituturo ko. Meron tayo dito kalahating kilo na braised pork belly. Nilinisan ko na, kiniskis ko na yung pinakabalat niya para matanggal yung pinakabalahibo. Na wala na ako nakapa. Ang gagawin natin, lagay na natin dito. Lagyan natin ng tubig. Pakukuluan natin ng 10 minuto para matanggal yung mga scammer niya, yung dumi. Takpan muna natin, hayaan natin kumulo. Mga papsi, kung ngayon lang kayo naligaw sa ating munting channel, sana po huwag nyo kalimutang mag-subscribe, pindutin na rin ang bell icon para po kayo ma-notify pag may bago tayong upload na video. Buksan natin mga paps. Tanggalin natin to. Hanguin na natin. Yan, tabi muna natin. Alright mga papsi, ang ating ikalawang proseso. Yan, makikita nyo, mayroon na naunang nilagay na onion leeks. Dadagdagan pa natin ito dahil kahit na non-stick pa yung ating cooking pot, igawin pa natin non-stick to sa pamagitan nitong ating onion leeks. Ito, luya. Hiniwa-hiwa natin yan, ibabalik din natin. Ito sa magpapasarap at saka manunuot sa ating karne. Ito na yung ating pork. Ang gagawin natin is unahin natin yung pinakabalat. Ang balat muna ang nasa ilalim. Dahil nga sa Chinese recipe, mayroon tayong tinatawag na ito. Cinnamon, 2 piraso. Yan, hinati ko lang. Tapos ito, star anise. Laurel, 4 na piraso. Yan. Chinese cooking wine. Lagay na natin. Ito. Toyo. Chinese din. Light soy sauce. Itong light sauce na toyo para malabnaw lang siya. At saka medyo matabang siya ng konti. Ito yung ikatlo natin. Toyo. Ito yung karaniwan natin ginagamit pag halimbawa sa adobo. Ito, toyo. Dato puti. Dark na toyo. Brown sugar, 5 tablespoons. Yung ating panghuli, sabi nga ng iba, pag naglalagay sila ng tubig, submerge the water. Parang submarine, ano? Yung tama lang na malubog. Dito tayo maglalaan ng oras. Dahil aabutin ito ng 2 oras. Kailangan natin ng tiyaga, passion. Kung wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Takpan na natin. Uurasan natin, pagkaraan ng 1 oras, babalik na rin natin. Ito na, naka 1 oras na tayo. Ayan, makikita nyo yung tubig, kanina punong-puno yan. Halos kalahati na lang. Babalik na rin natin to ngayon. Takpan na natin uli. Yan, pakukuluan pa natin ng 1 oras pa. Pagkalipas ng 1 oras uli, total niya is 2 oras. Ito na. Pinatay natin kanina. Ayan na. Yung punong-puno ng tubig, yung pinaka-sauce niya kanina, pinakasabaw. Yan na lang natira. Kukunin natin ng dahan-dahan. Ilagay natin kagad dito. Tabi muna natin dahil mayroon pa tayong ikatlong proseso. Panibagong lutuan. Yung ikatlo natin proseso. Lalagay tayo nito, ano ba tawag nito? Patungan.
Lagyan natin ng tubig. Yung ikatlo nating proseso mga papsi, i-steam natin to. Wala tayong steamer, cooking pot ang ginamit natin. Lagyan din ng yung patungan ng stainless. Tapos, ito mga papsi, nilagay ko to, yung stainless na mangkok na to, para yung pinakakatas niya, mapupunta dito. Yan, lagyan natin yan. Mga papsi, ito yung pinaglagaan ng 2 oras. Yan, paliguan lang natin ng konti. Takpan natin mga papsi. Dito naman mag-uumpisa yung passion, tiyaga at pagmamahal sa ating niluluto. I-steam natin ng 1 oras. Balikan na natin yung ating in-steam na breast pork belly. Ayun na, pagkaraan ng 1 oras, palamigin na natin to mga papsi. Nandito naman tayo sa ating tikiman portion. Ito na yung ating pinaghirapan. Braised pork belly, Chinese recipe style. 3 oras natin itong niluto. Yung ating passion, pagtsatsaga. Kasi pag wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Kita nyo naman. Wow! Alam niyo mga papsi, ito yung kakainin ko. Pero hindi ko lalahatin to. May pangontra tayo. Pineapple juice. Alright mga papsi, start na tayo sa ating pagtikim. Lambot. Siyempre nagluto tayo ng Chinese style. Mayroon din tayong kanin. Chinese style din. Ito, yang chow. The best yung ating niluto.